Magluluto nga pala ako ng ulam naming dinengdeng. Hello, minasan konnichiwa. Tara samahan nyo kami today's mini vlog. Alas 8 ng umaga ay nagising na kami. Pagkatapos ko maghilamos ay naglagay na ako ng labahing dito sa washing machine. Nilabhan ko na nga rin yung sapatos ni Kenshin para matuyo na mamaya. Pasok kasi si Kenshin kinabukasan kaya kailangan tong malabhan. Pagkatapos ko pong labhan yung sapatos ni Kenshin, siya po naman po ay nagayang lumabas. Palagay nga muna siya ng sivri sa likod niya. Maganda tong nilalagay ko sa likod ni hapon mga auntie. May cooling effect na tapos mabango pa. Lagyan ko rin si Kenshin sa likod niya kaso ayaw niya dahil malamig daw. Pero nilagyan ko pa rin siya para hindi siya mag-amoy pawis. Gayos na nga rin pala ako mga auntie dahil nga lalabas kami. Nagbibenta daw po sa labas ng murang sibuyas. Nadalhin po kasi namin yung sibuyas sa mga binan kong hapon. Tapos kung magayos ay aalis na po kami. Unang titignan po namin ay yung medyo malapit lang dito sa bahay. Hindi na nga muna ako nakapaglinis kanina dahil nagmamadali na po si hapon. Punta po namin doon sa bilihan ng sibuyas ay wala na po pala mga auntie. Hindi na po namin naabutan. Kaya larga ulit at titingin kami sa iba. Isang taon daw po kapag nag-harvest ng sibuyas ay binibenta po nila yon ng mura. Kung saan na nga po kami tumingin parang nahuli na ata kami. Sobrang ganda nga po ng panahon ngayon dahil maaraw. Libot na nga namin lahat mga auntie kaso wala po kami nakita nagbibenta ng sako-sakong sibuyas. Kumaan muna po kami dito sa beef dahil titingin po si hapon ng gulay. Last year po yung mga tanim namin mga patatas dito po namin nilalagay at binibenta. Hindi ko alam kung meron kaming ma-harvest na patatas dahil nga minukbang ng mga unggoy. Tapos po mamili ni hapon ay nagpunta na siya sa counter para magbayad. Tapos po namin ay meron naman siyang tinuturo. Kumuha nga daw po ako ng 4 na pirasong sili. Manghang nga tong sili na to, masarap po itong hinahaluan ng miso. Katapos ko mabayaran dun sa loob ay umalis na rin po ako. Kenshin naman tuwang-tuwa siya dahil meron siya nakitang bunga ng sili. Wakas nga po mga auntie pagkatapos namin maglibot ay may nakita na po kami nagbibenta ng sibuyas. Kaso hindi po bumili si hapon kasi mahal daw po yung binibenta nila. Kung may tinitignan po si hapon ay mapo muna kami ni Kenshin. Dahil wala po kami nahanap na murang sibuyas kaya umuwi na po kami. Si Kenshin naman ay may request sa papa niya na gusto daw niyang kumain ng burger. Nani? Maninga shimasu wa? Pagkauwi namin dito sa bahay, ay agad-agad ko na rin sinampay yung mga nilabhan ko. Tatapusin ko lang tong isampay dahil aalis ulit kami. Ibilhan po kasi namin si Kenshin ng mga bagong damit niya. Pagkatapos ko magsampay at magbihis ng damit, ay aalis na po kami. Fast forward na nga po mga auntie, pagkatapos po ng ilang minutong biyahe, ay nandito na po kami sa bilihan ng mga damit. Napili na nga rin po ako ng bagong damit at bagong short ng anak ko. Binayaran ko na nga rin po itong mga binili ko. Ba nagbabayad ako dito, si Kenshin naman ay tumitingin din ng laruan. Puro ay ayaw man ang tikit kitaan nan ante. Pagkatapos namin mamili ng gamit ni Kenshin, ay dumaan muna po kami dito sa bilihan ng mga gulay. Matangmanan ni uncle nyo, tinatnatang ante. Pagkatapos mamili ni hapon ng gulay, ay nagbayad na po kami dito sa counter. Pag ganitong season, ang dami po nilang binibentang mga gulay. Mga tanim ko po kasi mga auntie, ay wala pa mga bunga. Pagkatapos namin bumili ng gulay, ay dumaan muna kami dito sa may kumeri. Tingnan nga muna ni hapon yung mga binibentang aso. Sabi pala kamamahal yung mga binibenta nilang aso dito sa Japan mga auntie. Itong asong hawak ng asawa ko, yung presyo niya ay nasa 220,000 yen. Maganda at ang cute po ng mga aso. Pagkatapos po namin doon sa kumeri, ay nagpunta na po kami dito sa McDo. Pasok po namin dito sa loob, ay agad-agad na rin po nag-order si hapon. Pagkatapos po ng ilang minuto ay dumating na rin po yung order namin. Dami ngang in-order ni hapon para lang to sa amin ni Kenshin. Kumakain naman po ng McDo yung asawa ko pero hindi po siya mahilig. Sabi ko nga sa kanya dapat iba na lang yung kinain namin. Kaso ang sabi niya si Kenshin kasi ay gusto ng burger. Diba, napakabait talaga ni uncle yung mga auntie. At fast forward na nga po ulit mga auntie, pag-uwi po namin dito sa bahay, si Kenshin naman ay naghahanap na naman ng mga insekto. Si hapon naman ay maglilinis ng sasakyan niya. Mahal niya yung sasakyan niya kahit hindi niya masyadong ginagamit. Kapag busy po yung dalawang hapon ko, ay mag-aayos naman ako dito ng bike. Butas na naman po kasi tong gulong kaya kailangan ko ulit ayusin. Kapag pinayos po namin tong bike, wala pang isang linggo ay sira na naman. Pagkatapos kong lagyan ng hangin yung gulong, ay hinanap ko na rin yung butas. Para mahanap ko po kagad yung butas, ay naglagay po ako ng tubig na may joy. Finally po mga auntie, ay nahanap ko rin yung butas ng gulong. Bagong-bago nga po to, kaso nabutas agad. Nais ko na nga lang tong bike, kaysa bumili ulit kami ng bago. Ganito pala yung tamang pagdikit mga auntie. Nilagay ko po kasi dati ay baliktad pero dumikit naman.
Dadaganan ko muna to ng bato para siguradong mas dumikit. Pagkatapos ko mag-vulcanize ay kinuha ko na yung konting bulaklak ng kalabasa. May nabili po kasi akong saluyot at labong kaya gagawa po tayo ng dinengdeng. Nakamiss talaga mag-ulam ng dinengdeng. Uncle nyo naman ay tapos na rin po magluto ng hapunan namin. Swerte ko talaga dito sa asawa ko, yung busy ako dun sa labas tapos siya busy ring magluto. Ito nga yung niluto niya, giniling na may tofu tapos merong sabaw na misoshiro. Tapos po magluto ni hapon ay magluluto naman ako dito ng dinengdeng. Ito po sa Japan, ito po yung binibili kong labong. Hindi ko na po ito nilalaga kasi malambot na siya. Tagal ko lang muna yung tubig tapos itatabi ko muna. Ito naman ay magtatanggal na ako ng dahon ng saluyot. Dalawang plastic nga pala yung binili ko kasi kapag isa lang po ay konti lang yun kapag naluto. Dati ko nga rin po pala yung dahon ng saluyot mga auntie. Tapos sinugasan ko na rin po ng 3 beses. Pagkatapos kong mahugasan ay bababad ko muna sa tubig. Ito naman po yung konting bulaklak ng kalabasa na hinarvest ko dun sa labas. Hindi pa nga lang itong bulaklak ng kalabasa. Lalo na nga yung tubig kaya naglagay na ako ng bagoong. Tamis talaga yung mga ganitong ulam. Probinsya po namin, halos araw-araw po kami nag-uulam ng saluyot. Pero iba-ibang putahe. Sinampalukan, tapos nilalagay sa puso ng saging. Alala ko pa dati sa probinsya namin, ang pinaka-the best na inuulam namin sa saluyot ay yung barawbaw. Pag wala po yung ate ko, o kaya naman yung tatay ko, ako po yung nagluluto. Nadamihan ko pa dati ng sabaw kasi sa amin dati, kahit sabaw lang po ay solve na kami. Tapos ko pong matimplahan tong saluyot ay nilagay ko na rin po yung mga ingredients. Fast forward na nga po mga auntie, pagkatapos ko po magluto ay mag-asikaso na ako dahil kakain na po kami. Pagkainin po natin siya po ng saluyot mga auntie. Hindi naman maarte si uncle nyo, kapag nagluluto naman ako ay kinakain naman niya. Nakakatuwa po yung asawa ko kasi hindi niya po sinasabi na ayaw niya. Ang ginagawa niya po ay tinitikman niya muna. Tapos kapag hindi niya nagustuhan ay hindi niya po kakainin. Pagkatapos ko po mag-asikaso ng hapunan namin mga auntie ay kakain na po kami. Nasang itadakimasu. Lalagyan ko nga rin to ng ponso para mas masarap. Kung gusto naman ni hapon yung saluyot na niluto ko. Kaya nga lang dahil wala tong sahog na isda. Fast forward na nga po mga auntie. Pagkatapos po namin mag-shower ni Kenshin ay matutulog na po kami. Naman niya na po kasing matulog dahil may pasok pa siya kinabukasan. So yun lang po at dito na po natatapos ang aking mini vlog. Maraming salamat po. Thank you for watching. Sayonara and Bye-bye! Rusa.